Bale yun guys, nakabili na tayo ng paborita. At ayan guys, at narito na tayo sa may San Jose at kasama natin si Ate Che. Yan, si Chelony Pinay Painter. Ayan, saka yun si Tatay Ping. Yan, shout out. Ngayon, ang first event ko, nag-start ako sa Paris. J-Tips TV. So guys, good afternoon at dito tayo ngayon sa may part ng Santa Maria at may pupuntahan tayo ngayon guys na isa nating kaibigan na isang sikat na Pinay painter sa Europe at umuwi siya dito sa Pilipinas at bibisitahin natin siya ngayon at napakatagal na panahon na hindi kami nagkikita at siya yung isa sa nagmulat sa atin sa mundo ng art. Ayan. Kaya ito ay isa sa kaya nagagamit natin yung ating talento ngayon dahil isa si Ate Che na nagmulat sa mundo ng art. Bali guys, bibili muna tayo ng paborita dito sa may Philippines. Then guys, papakita ko sa inyo yung dadaanan natin na shortcut going to Lipa. Yan. Kasi meron nga magandang area na pwede natin puntahan na hindi tayo matatraffic. Ayan. Hindi tayo dadaan ng Lipa dahil magbabackdoor tayo papunta sa San Jose pa tayo ng Lipa City. Alright, bali guys, dito tayo sa may part ng Blue Eye subdivision dito sa may Santa Maria at dito tutumbukin natin yung bilihan ng paborita. Sana bukas. Ayan. Sana bukas. Ayun, bukas, sakto. Bale ito yung St. Catherine. Dito ginagawa yung isa sa masarap na paborita. Alright. Bale guys, bibili muna tayo dito at ipapasulubong natin sa mga kaibigan natin yan. Bossing, ano po, half, may half po nito. Balot lang po, dito 55. Siguro po mga ano sa dalawa 6. Apo. Magkano po? 300. Yung dinadala natin kay Idol Jumper Sniper pag pumupunta tayo ng Nasugbu. Alright. Bale yun guys, nakabili na tayo ng paborita at dadalhin natin sa kanila para may patikim uli natin yung paborita dito sa atin sa may part ng Santa Maria sa may Santo Tomas, Batangas. Alright guys, babiyahin na tayo at ipapakita ko sa inyo yung shortcut na dadaanan natin na hindi na tayo dadaan ng Lipa City. Alright.
Bali guys, palabas na rin tayo ng Santa Maria dito sa may Blue Isle. Bumili lang tayo ng paborita. Ito yung dinadala natin kay Idol Japper Sniper pag pumupunta tayo ng Nasugbu. Alright. Bali guys, dito ulit tayo dadaan sa may part ng Padre Pio. Malapit dun sa dinaanan natin papunta nga Alaminos, pero doon tayo sa kabilang side naman, going to Lipa. Pero hindi tayo lalabas guys ng Lipa City dahil magba-backdoor tayo. Ang dadaanan natin guys ay Barangay Talisay sa may part din ng Lipa. Alright. Bali guys, tatagos tayo going to San Benito. Kung meron kayong idea dun sa lugar na isa sa pinupuntahan din ng ilang mga celebrity, yung San Benito na farm and resort. Ayan, bali dun tayo guys lulusot, going to San Jose. Bali yung lusutan na yun guys ay pwedeng lumusot going to Padre Garcia, na hindi na tayo dadaan ng city traffic. Ayan. Guys, malapit na rin tayong lumabas sa may kanto ng going to Padre Pio. Ayan, dyan yung way na dadaanan natin papuntang Lipa. Ayan. Bali, ingat lang tayo dito guys, at yan, medyo may malalim na lubak. Ang mahirap pa yan guys ay medyo paahon, kaya kailangan na medyo magmi-minor tayo. Alright. Bali guys, ito yung kanto na palabas na galing tayo ng Pilinbes. Kung dito naman tayo guys manggagaling sa part ng kaliwa natin ay galing yan ng Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Pero guys, pupunta tayo dito sa may part ng kanan, going to Lipa City. Alright. Bali ito guys, yung nasa may part ng kaliwa natin ay yung Padre Pio. Ayan. Pero dediretso tayo dito going to Lipa City. Ang dadaanan natin guys dito ay Barangay Santa Teresita. Ayan. Yan, grabe guys, at nararamdaman na natin yung lamig sa area na to. At ito ay Barangay San Isidro pa lang. Lalo siguro dito sa may part ng paanan ng bundok na dadaanan natin. Pero hindi naman tayo kakaliwa doon, at kakanan pa rin tayo going to Lipa City. Bali guys, hindi ko pala napakita dito sa inyo yung area na papunta dito sa may isang ilog dito. Yun, alright guys, dito naman sa kanan natin ay going to Malbar. Then dito naman sa nung kaliwang side na yun ay going to San Felix, Santo Tomas. Ayan, yan yung pinaka bypass road na ginagawa. Pero nadadaanan na siya guys, at medyo maganda na yung daan, at konti na lang yung gagawin.
para tuluyan ng madaanan ng maganda yung bypass road na yon. Then ito yung guys yung motor glide. Yan. Yan yung pag gusto mong matuto ng basic at mga malupitang magsakay sa motorsiklo. Yan, diyan tayo matututo sa may motoglide. Bale, dito tayo guys sa may part ng Barangay San Francisco. At malapit na tayo dumaan sa may part ng Barangay San Luis. Napakaganda sana guys kung ganitong kalilom yung dadaanan sa bawat kalsada. Napakaganda kasi malamig, napakalamig guys pag puro puno yung gilid ng dinadaanan natin. Bali guys, naglalaway tayo at nakakita tayo ng puno ng bayabas. Ayan, yan kasi guys yung kahinaan natin. Alright. Balik guys, nandito na tayo sa may part ng crossing ng San Luis. At dito ay dediretso tayo going to sa Santa Teresita. Balik guys, dun itong pas na nadaanan natin, itong kabilang side, yung kaliwa ay going to Santa Clara. Tapos yung namang kanan na side ay going to Inisluban ang labas niyan. Ayan, San Lucas. Bali guys, dediretso tayo going to Santa Teresita. At lalabas tayo ng Lipa City. Alright. Bali dito guys ay ingat lang tayo sa kalsada kasi napakaraming butas. Ayan. Dito kasi guys ay maraming dumadaan na malalaki na sasakyan tulad ng mga truck, kaya mabilis talagang masira. Lalo kung umuulan, yan ang isa sa mabilis mapakasira talaga ng kalsada. Pag nadadaanan siya ng mga malalaking sasakyan na umuulan. Mirabel. So yun guys, susubukan natin to. At meron silang mga Bicol food product, kaya parang gusto natin yung tikman. Alright. Bale yun guys, sa Sunday ay baka makakasama tayo sa ride going to Pililla Rizal. Yan, sa may windmill. Ayan, kaya abangan nyo guys at sana ay makasama tayo at wala tayong lakad. Kasi kung matutuloy tayo sa Nasugbu ay hindi tayo makakasama sa takbo papuntang Pililla Rizal at siguradong dadaan doon sa may part ng Jariel's Peak. Alright. Time check tayo guys, 4 PM na. At ito na nga yung area na sinasabi ko na halos pana ng bundok at napakalamig. Kahit ganyan guys na napakasenting ng araw, ay ramdam na ramdam natin yung simoy ng hangin na malamig talaga. Ayan. Ito mo guys, at naka-jacket at naka-gloves tayo, pero tumatagos yung lamig. Ayan. Nung nakaraan naman guys, nung dumaan kami dito ay hindi ganitong kalamig yung klima. Bale, ngayon lang ulit bumalik yung ganitong lamig. Kasi nga lumabas na yung bagyo.
kanto na bypass road going to Alaminos at Lipa. Bale, dito, nung nakaraan guys na vlog natin ay dito tayo dumaan sa may part ng kaliwa. Kasama natin sina Idol Jumper Sniper. Ayan, alright. Bale, dito naman guys ay kakanan naman tayo going to Lipa City. Pero bago yan guys ay titigil muna tayo at ayusin na natin yung ating map. Ayan, para hindi na tayo mahirapan mamaya at baka magkamali tayo ng lusot. Alright. Yan, alright guys, at naipin na rin natin guys yung area ng pupuntahan natin at going tayo sa Lipa City. Pero hindi guys, hindi tayo lalabas dito sa may part ng Lipa City, dito sa may Barangay Maraoy. Hindi tayo dyan dadaan guys. At ang dadaanan natin ay dito sa may Barangay Talisay lang. Oo. Bale, dito guys yung matadaanan natin yung merong food park, yung kalsada na ginawang food park kasi hindi matapos yung area na yun. Alright. Dito na tayo sa may Barangay Limbang. Bale, dito naman guys ay kakaliwa na rin tayo. Ayan. Bale guys, ang ginawa natin ay nag-backdoor tayo para hindi natin daanan yung matinding traffic sa highway ng Lipa City. Bale, dito naman guys ay narito na tayo sa may part ng Barangay Talisay. Yan, makikita natin yung arko. Bale, diretso tayo dyan guys. Diyan tayo dadaan going to San Jose. Dito naman guys, sa kanan natin ay going to Lipa City, dun sa may part ng Barangay Maraoy. Alright. Then ito naman guys yung sinasabi natin na food park na try natin daanan mamaya. Pero dito mo tayo guys dadaan, diretso tayo dito sa may Barangay Talisay. Alright. Bale, nakalagay dito guys sa map ay diretso lang tayo. Tapos pagdating natin ng dulo ay kakaliwa naman tayo ulit. Dito guys at grabe, napakalamig. Tumatago sa jacket natin yung lamig. Yan. Tapos dito ay kakanan naman tayo. Tapos pagdating naman dito guys, pag nakita nyo yung outpost ay kakaliwa naman tayo. Tapos
Tapos dito naman guys ay kakaanan naman tayo. Tapos pagdating dito sa kantong to, kaliwa. Wow, ganda. Narito pa rin tayo guys sa may paanan ng bundok. Ayan. Grabe, lamig. Tapos dito na guys ay straight ahead lang tayo, diretso lang tayo. Right. Tapos pagdating naman natin guys sa may kanto na to, ang San Isidro Drive. Ayan. Tayo naman guys ay kakanan. Bale ito guys yung tinuturo ko na area. Dito sa kaliwa natin ay ang daan papunta ng part ng Padre Garcia. Bale guys, dito tayo sa kanan. Bale dito guys, ang pupuntahan natin ay papunta dito sa may part ng San Jose. Alright.
malimit sa bahay ni Ate Jet. Halos dyan na rin tayo tumira mga panahon na ano pa lang, totoy na totoy pa lang tayo noon. Ayan, alright. Bali guys, nandito pala tayo sa may part ng likod ng Malarayat Golf Course. Ayan, dito pala tayo sa may part ng Gate 3. Ayan, ito pala yung likod dito. At hindi na natin na ano na, yan pala yung tago sa nadaan. Naaalala. Ayan. Bali, malapit na tayo guys sa may kanto ng going to San Jose. Ayan. Barangay San Jose. Right, dito tayo sa may part na to. Ayun. Bali guys, halos hindi na tayo familiar sa lugar na to dahil malaki na talaga yung pinagbago. Hindi tulad dati guys na dinadaanan pa namin to dati ay halos wala pa itong mga subdivision na to. At ito ay halos rough road pa lang. May mga part naman na magaganda guys, pero nadadaanan ko namin to dati na may mga part pa rin na hindi maganda. Alright. Alright. At malapit na tayo dito sa may Barangay San Jose. Yun, alright. Bale, nag-backdoor tayo. At siguro guys, ganito ang gagawin natin ay magpapalit na tayo maya lang ng battery. Ayan. Siguro titigil mo lang muna tayo guys. Siguro hanap tayo ng tindahan na pwede nating tigilan para makapagpalit tayo ng battery ng ating GoPro. Alright, bale ito na guys yung kanto na dadaanan natin going to San Jose. Ayan, bali ito na to. Right, slow down.
nung pinagbago ng lugar. Kaya hindi natin ganong kabisado. Ayan. Wait lang at hahanapin natin. Tabi muna tayo guys. Alright. Okay, punta na ako. Alright. Sige. Yun, alright guys. At sumagot na sa atin si Ate Che. Si Chelony, Pinay Painter. At pupunta na tayo dito sa may Putol. Alright. Bale, halos hindi ko natanda guys. At dito daw sa makalampas ng puno ng sampalok. Right. Dito ba yon? Hindi ko na kasi tanda. Ha? Hindi bukas siya pala. Oh my God! Wow! Lusot pala motor. Yun. Yun. Ayan guys, at narito na tayo sa may San Jose at kasama natin si Ate Che. Yan, si Chelony, Pinay Painter. Ayan. Saka yun si Tatay Ping. Yan, shout out. Yan si Karayuma yun. Ate Che, pasalubong. Wala, kadami niyan ah. Ang sarap yan, yan ang sikat sa amin, yung paboritang yan. Ay, teka, may kukunin lang pala akong stop. Yan ang aking libro. Galing. Ang aking mami. Yan yung Ito, saan ginawa? Doon na? inedit ko, tapos dito ko na pinaprint. Ah. Eh, kaso, first try ko to. Edi hindi pa yan magandang maganda.
Mm-mm. Pero, yan. Ang galing. Yan ang mami ko. Oh, kaya Yung nga. bata pa. Tapos, inspired ba? Yung kaya may Filipiniana. Lagi siya naka-Filipiniana. Tapos, ngayon, ang original concept ko, painting, na yung may Filipiniana dress, ipipaint nila kung ano yung ipinaint nila. So, partner. Yan yung mga artist ko na una. Dumami na kami ng dumami. Tapos, ngayon, ang first event ko, nag-start ako sa Paris. May partner ako doon. Tapos, hindi rin. Tapos, nagpunta kami ng Netherlands sa embassy. Iba naman ang yung old artist, tapos nag-add kami ng another artist. Eh ngayon, may nakadiscover sa akin na client ko. Mm-mm. Na ang father-in-law pala niya, Filipina yung client ko, ang father-in-law pala niya, director ng museum. Eh pangarap ko yung museum. Pag napunta ang yung collection sa museum, parang wow, mataas Kaya, ka na. Oo, kasi collections yun eh. So yung collections na to, plus yung iba kong collections, mapupunta this coming June. Saka iba sa lugar nila sa pagpapahalaga sa art. Ano? Yes. Hindi tulad dito sa atin, parang Oo. hindi ganong pinapansin. Oo. Ngayon, medyo nagano na ngayon. Pero nung time na, etong ano, ang maganda pa, naging guest curator ako. So, ibig sabihin, parang isa ako sa magde-decide doon sa mga gagawin namin doon sa event na yun, sa June. Tapos, ipapamedia nila. Tapos, ayun nga. Medyo maganda naman yung napuntahan ko doon. Sumasali ako sa TV competition. And, kaya nga lang, hanggang finalist ako. Pero ako lang ang Pero ang galing. ako lang ang Pilipino Oo. na nakakasali sa kanila. Ang problema ko kasi, yung language. Oo. Ngayon, in-invite ulit ako sa isa pang competition. Pero reality na painting competition. Pero sana makapasok ako sa, kasi initial nakapasok na ako eh. Sana by March 1, makapasok ulit ako. Ayun na, dire-diretso na yun. Abroad ang filming. Ang galing. Ito naman Good luck. recent lang yung January, last January, pinalabas ako. Talagang pinuntahan ako sa bahay ng mga sikat na na journalist na Tapos basta nakakatawa, God is so good. Kasi recently, mga last month, meron nag-okay ako. Ito yung kwento, nag-okay ako. Tapos, syempre ako, artist. Ang inaano ko, mga libro, mga art materials. May matanda nagmamasid sa akin. Sabi sa akin, dinadatch ako. Sabi niya, magbabago ka na siguro ng profesyon. Magiging artist ka na. Narinig ng best friend kong Dutch. Sumabat, sabi yung best friend ko, anong tawag dito? Artist yan, professional artist daw ako. Sabi gano'n. Pinakita na yung mga paintings ko, lahat-lahat na. Ito pala yung journalist. So, from that moment, hindi na ako tinigilan. I-finiture na ako. Tapos, pinupunta na ako sa bahay. Sige na, mag-solo show ka na sa windmill. Mismong alam mo yung windmill? Yung gallery yung windmill, sa loob ng windmill. Ang galing. So, hindi, in 1 week, Totoy, na manage namin maayos yung exhibition ko. Na hindi ko na-expect din. Walang katulog-tulog ako. Basta maigawa namin. Nakabenta naman, kahit pa paano. Ang galing. Nakakatawa. Tapos, ayun, nung nila na gano'n, natuwa sila sa exhibition ko. Sabi nila, gumawa ka ng group exhibition, which ikaw nga, ini-invite kita mag-join sa amin. Pwede nga. Diba? Tapos, Group show siya. ano yung papadala yun doon? Ipapadala mo sa akin. Pwede. Go! Diba? Unang show na. Anong concept? Spring. All shapes of spring. Na may connected siya, ayan, kagaya niya, may connected sa Filipino culture natin. Ganun. So, ang pinakamalaki mong magagawa, 50 by 70 centimeters. Pero, smaller than that,
okay lang. Oo. Kasi 50, ang mahalaga doon, pangalan mo. 50 by 70. Mm. Pinakamalaki yan. Mm. Pero kung mas maliit lang, kung maliit yung mga ganito na lang ang gagawin mo, ganito, okay lang din. Mm-mm. Pero same lang naman yung amount ng participation. Yan ang masasabing unexpected talaga. Mm-mm. Eh, itong journalist, talagang hindi ako tinitigilan hanggang ngayon. Di friends na kami. Ang galing mo. Galing mo yung isipin mo yung matanda lang na Oo. Nakakatuwa. nagmamasid yung pala journalist na. Oo. Eh, ang pinagdalhan pa sa akin, Tutoy, yung windmill na yon, doon nakalagay sa city ng King. Ang galing. Pinakamayamang city sa Netherlands. Mm-mm. Eh, yung bumili sa akin ng painting ni Kaliit, umiyak pa. Sabi niya, yung nagre-resonate sa akin yung painting mo, ganyan. Lalaiyak ako. Eh, sa kanila, alam mo yung nakaka-relate sila sa painting. Kaya ang dami kong, even yung kay Pacquiao nga, yung pinakita sa'yo ng tatay, yung original painting ng 50 by 50, or I think 60 by 60 centimeters. Ay, Dutch, nakakilala kay Pacquiao. Talagang hindi ako tinigil hanggat hindi mabili. Ang galing. Basta ang dami kong iba-ibang concept na ginagawa. Tapos, ako yung gumawa ako ng isang grupo, Filipino Artists Guild Europe. So, kahit sino, kahit Filipino na nandito, pwedeng sumali. Yung tatanungin niya kita sa kasi may mga kailangan ako doon, yung alam mo yung mga IDs, yung mga laces, mga ganun. Malay mo, dahil sa mga ganyan, makapunta ka. Kasi mag-join kasi, kailan mo ba si Jess Evangelista? Mag-join ka sa kanya. Hihilahan ka na sa mga events sa Manila. Kahit painting mo lang padala mo. Hindi, sa'yo muna ako. Si Kathleen. Kaya, Ay, sobrang connected pa rin kami ni Kathleen ngayon. Ang galing. Ngayon, ang mga lalaki, gusto nila mag-join din ng La Modern Moi. Sabi ko, I will create something na lalo pa ngayon, ang ganda ng area ko. May area ko na ako lang yung gumagalaw talaga. Paint na. Yan guys, ito yung isa sa book na ginawa ni Ate Chelony Pinay Painter. Yan. Meron pa doon nakasabi kung saan. Wow, ganda. Ayan. So, pag, nagko-concept ako para ma-challenge ko yung aking mga estudyante. So, ito, bali, ang title nito ay I Love You Both. Kasi, I love tulips and I love arts. So, yun, ganun. Ito actually, pwede na itong ipang-exhibit doon sa sinasabi ko sa yung kasi season ng tulips yun, spring. Ayun. So, kung may mga kilala kang ito, may mga sikat na dito, kaya lang nakaka. Uy, bibigyan kita. Kaso, print na lang. Print lang siya. Ba, okay lang. Ito. At least meron akong siya. Ipi-frame ko yan na maganda. Yan. May nagmimiari. Ganda. Si Apo. Alam mo nung na-display ko ta? Benta agad. Tatry nga namin makadaan pagpunta namin north. Ibigyan mo ako ng picture para may paint ko. Kasi plano ko talaga i-paint. Hindi ako nakapunta doon. Gusto kong pumunta kay Apo Wang Od. Yung ako ay artist, ang bahay namin walang masyadong arts. Okay lang yun. Kasi lalo't hindi ka mo dito lagi nagtitigil. Pero doon naman. Ay nako, punong-puno ang bahay ko. Alin ang gusto mong texture dito? Parang Magkakaiba yan. kaya nga eh. Pero ito maganda. Gusto mo yan. Para siyang canvas. Ito kasi normal paper. Yan guys, bale, pauwi na rin tayo at ito kasama pa rin natin si Chelony Pinay Painter at pabalik na tayo ng Santo Tomas. Alright.